Bakit kailangan ka munang iligtas ni God bago niya ibigay ang mga utos niya? Alam mo yung feeling na promising naman ang simula ng kwento mo pero biglang nag-iba ang plot twist? Parang ang pamilya lang ni Abraham, isang maliit na grupo na may malaking pangako mula sa itaas. Pero pagbuklat natin sa Exodus, ang pamilyang dapat sana ay pagpapala sa mundo, naging bansang nakagapos sa pait ng Egypt. Mula sa pagiging VIPs noong panahon ni Joseph, naging mga trabahador silang walang boses at walang laya. Minsan ganun din tayo, di ba? Akala natin okay na, pero bigla tayong nakakaramdam ng bigat o pagkakakulong sa mga bisyo, takot o mga maling desisyon na ayaw tayong tantanan. Dito tayo madalas maguluhan sa diskarte ng langit. Marami sa atin ang pinalaki sa idea na kailangan muna nating magpakabait, mag-ayos ng buhay at sundin ang lahat ng rules bago tayo pwedeng iligtas ni God. Pero kung titignan mo ang Exodus chapter 1 hanggang chapter 15, mapapakamot ka na lang sa ulo. Iniligtas niya ang Israel mula sa kamay ni Pharaoh bago pa man niya ibinaba ang 10 utos sa Mount Sinai. Ibig sabihin, hindi niya sila sinagip dahil masunurin sila, kundi dahil mahal niya sila at tapat siya sa usapan. Nauna ang yakap bago ang pangaral. Nauna ang relasyon bago ang relihiyon. Ang nakakamiss pa rito, teaser lang pala ang Red Sea sa isang mas matinding Exodus na darating. Noong nagpakita sina Moises at Elijah kay Jesus sa bundok ng Transfiguration, ang pinag-uusapan nila ay ang kanyang departure, na sa original Greek ay literal na tinawag na Exodus. Kung si Moises ay nagpalaya ng mga tao mula sa latigo ng Egypt, si Jesus naman ang humati sa dagat ng ating mga kasalanan para hanguin tayo sa kamatayan. Hindi niya hinintay na maging perfect tayo bago niya tayo hatakin palabas sa putikan. Inabot niya ang kamay natin habang puno pa tayo ng dumi. Sabay bulong ng, "Ngayong malaya ka na. Tara, ituturo ko sa iyo kung paano mamuhay ng tama." Kaya naman, ang mga utos o ang law na binigay niya pagkatapos ng sagip operations ay hindi para ikulong tayo ulit. Isipin mo na lang, ang isang taong 400 years ng alipin ay hindi alam kung paano maging malaya. Para tayong mga bilanggo na nakalabas na pero hinahanap-hanap pa rin ang rehas. Ang law ay nagsilbing gabay. Parang riles ng tren na nagpapanatili sa atin sa tamang direksyon para hindi tayo mawasak. Iniligtas tayo para bigyan ng bagong layunin, hindi para dagdagan ang pasanin. So, saang Egypt o kulungan ka man naroon ngayon? Sa bigat ng guilt, sa pagod ng pagpapanggap, o sa takot sa bukas, tandaan mo na God saves you first because He loves you. Hindi dahil deserve mo to. Sa gitna ng iyong wilderness, hindi ka niya iiwan hanggang hindi ka nakakarating sa promised land. Ano kaya ang isang bagay na pilit mong inaayos mag-isa ngayon na pwede mo namang iwanan na lang sa paanan ng ating greater deliverer?